dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon nga na nagdudulot ng pag-ulan, aba, kamusta kaya ang naging supply ng kuryente? Kamustahin natin yung mga lineman natin? Ano bang nangyari sa kanila over during the past days na sinalanta tayo ng bagyo at ng habagat na yan. Maarte kasi hindi na pangalanan kaya galit. Nako, yan ang aalamin natin muli dito sa Usap Publiko. At kasama nga natin ngayon si Ma'am Laorne Ilagay, ang Community Relations Associate ng Beneco. Beneco. Hello, Ma'am. Hello, magandang umaga sa inyo, Miss Bea. Yes. At sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Yes naman. Maraming parang napaka-energetic na. Parang hindi ka napagod, ha? Over the ng mga nagdaang bagyo. Mga nagdaang araw. Kamusta naman po kayo at saka yung mga lineman natin? Mabuti naman, inspired kahit na pagod, giniginaw, lalo na, imagine mo yun, 8 hours na nakababad ka. Maski ang ganda-ganda ng PPEs nyo, yung mga raincoats o kaya yung mga bota or boots, rain boots pala para klaro. Ay kung nakababad ka naman at malakas yung hangin, malakas yung ulan, yung mga lineman natin, nagmo-move, they are climbing poles. So, pumapasok pa rin. So, hindi maiiwasan yun. Malaking bagay yung mga, pag nakikita nila yung mga lineman natin, may mga nagdo-donate, nagpapakape, nagpapa-lunch. Uy, ang galing naman nun. Meron pa yung mga, yes. Kaya, nai-inspire sila to go on, maski pagod na sila, ay magpailaw tayo, para kawawa naman yung ating mga member consumer owners. Yes, exactly. Wala naman nagkasakit, ma'am, sa kanila. So far naman. At saka, parati pong minomonitor ng ating health and safety officer and our nurse, company nurse, before ng dispatch at saka yung ng morning at saka may afternoon dispatch tayo ng alas 4, minomonitor nila. In fact, this morning meron tayong wellness hour na ginanap para may certain exercises na ginagawa kanina lang. Yes po. Para sa ating mga lineman. Bago sila mag-dispatch o kaya mabigyan yung kanilang mga job orders para yun yung kanilang gagawin na power restoration o kaya magpailaw sa mga no lights dito sa Baguio City. By the way, 100% na po tayo sa Baguio City na may kuryente. May supply na ng power. Yes, as of 8 a.m. today. Pero yung mga maiba lang syempre medyo nahuli kasi patuloy pa rin yung pagguho ng ating mga kabundukan at saka yung pagbagsak ng ating mga puno na bumabagsak doon sa ating mga linya at poste ng kuryente. Kamusta po yung darling ko doon? Ha? Sabi ko, sino yun? Pangalanan mo. Wow. Sino? Hi. Alamin ko yan. Eme lang. Meron pa nagbata, 7 years old, taga Pias or Camp 7 Elementary School. Dinrowing niya, may artwork siya ng ating mga lineman. Pinakita natin sa ating mga lineman. Ay, na-touch sila. Parang nakaka-encourage para sa kanila. Sabi nga ni Arnel Buado na, parang wow naman to. Na-touch yung ating mga line. Siyempre, ma'am, hindi natin po maiwasan na bagit po natin ang mga kuryente. Hindi po natin maiwasan na marami pong nagalit. Over the past few days na sobrang lakas nga ng ulan. Tapos, hangin. Kung kailan naman po may ganun, tsaka namang walang kuryente, kaya medyo nahirapan ang karamihan sa pag-navigate ng kanilang daily lives. Wow. So, ano po yung naging move po ninyo doon, ng mga panahong yon? Yung walang ilaw, wala tayong magawa. Kasi inclement weather yun eh. Maski sabi, tropical cyclone na sunod-sunod, habagat. Pero yung habagat naman natin, maski walang signal yun, parang bagyo na rin yun. So, humihingi kami ng pasensya sa lahat ng mga naabala. Pero sana lawakan pa natin ang inyong mga pag-intindi na ito ay since nasa above ground yung ating lines, hindi naman po tayo katulad sa mga first world countries na kayang-kaya nilang ibaon sa lupa yung kanilang mga linya ng kuryente. Ay
kung may mga pangyayaring mga ganito, mga bagyo o parang yung mga tropical cyclones na mga ito, habagat, delubyo in Ilocano, didigra. Oo, ayan ay hindi po natin makontrol. We can only restore as kung may damage, we do that. Pero may point po kasi na sobrang dangerous na para sa ating mga linemen, pinatigil. Paano, wala naman sigurong mawawala masyado kung ang oras na walang ilaw, kaysa naman buhay ng maski isa sa ating mga lineman ang mawala. So talagang kinonsider din talaga yung kapakanan, of course, ng mga naging frontliners natin during the didigra. Diba? Hindi naman siguro malaking kawalan yung ilang oras. Although alam ko, meron yung 4 na araw, 5 araw na wala silang mga ilaw. And talagang we feel you, pero pasensya na po. Hindi si Beneco ang number 1 na ayaw ang ganito na walang ilaw. Pero ma'am, ako rin po kasi, hindi ko rin po alam, and feeling ko pati yung iba, hindi rin po nila alam, paano po ba yung preparation po ng Beneco pag alam po nating may bagyo na. Opo, may paparating na pong bagyo. As early as 2018, meron na po tayong in place na emergency response program. Inaral na po natin ng ating mga engineers yung mga strengths and weaknesses ng ating mga ng ating infrastructure. Pero syempre, may hangganan yon. Pero yun yung ERP na yun, meron na po tayong fina-follow na kasi our engineers sa ating SCADA room or SCADA office ay nakikita nila, they monitor, talagang minomonitor nila yung ating weather forecast. So pag nakita nila, and yung pati na rin po sa CDRRMC natin, we closely monitor with them kung ano yung mga updates po nila regarding the weather. So, pag meron na pong nagsabi paparating na mga LPAs, bagyo, maski wala pang signal, malayo pa dito sa atin, ay meron na po tayong sinasabi na blue alert. Pag blue alert, yun po yung ibig sabihin naka-standby na yung ating mga crew, yung ating mga equipment, tinicheck na, yung ating mga materyales na kakailanganin. Kasi syempre ilang taon naman ang dekada na yan na ginagawa natin every year. So, alam na natin yan. And meron certain level yung ating warehouse na sinasabi, oy, malapit na mawala ito. So, parati po pag ganyan, meron po tayong sinisigurado na lahat andon in place. Para pag yung sinabi, andito na, yung parating na yung typhoon signal number 2 na ganyan, o kaya cyclone si ganito, Emong, ay kasabayan na rin po natin na mag-red alert. Ibig sabihin, lahat na ng ating mga linemen, buong Beneco red alert na yan. At wala na po yung on-call. Kasi pag blue alert, pwede pa yung on-call. Ngayon, lahat andon. Pero syempre, may shifting pa rin po para hindi naman po mapagod masyado habang nagre-restore yung ating mga linemen. May shifting yan para po yung judgment kasi nila kung sobrang pagod ang isang tao ay hindi na maganda. So yung judgment nila at dangerous na rin para sa kanila. Yes. So yun ang minomonitor ng ating mga supervisors. Ng ating mga linemen. So talagang hindi lang talaga maiwasan kasi syempre kahit na naka-red alert or kahit na alam nating handa ang Beneco at ang mga frontliners natin dyan, hindi pa rin naman maiwasan ang pagguho ng mga lupa. Hindi naman natin maiwasan yung pagbagsak ng mga puno, 'di ba? Yung pagbagsak ng mga poste, yun yung mga hindi natin maiwasan. So kahit na prepared ka, pag meron yung mga ganon, alangan naman nga may saon da kay kayo nga itali-talita no handa nga matinag, di ba? O saluhin na lang para lang mawalan, hindi kayo mawalan ng kuryente. Pero they are doing their best. Hindi rin naman natin ma-foresee kung saan tatama yung landslide. Yes. O kaya saang daan yung mahuhulog. Totoo din. Karamihan kasi ng ating mga linya din ay along the road. So, yung mga poste natin nandun. Pag bumagsak yung daan, dali lahat ng mga nandoon. At mahirap na yun ulit itayo. Nako. Ma'am, may tanong ako. Dito kasi po? So,
since nawalan nga po ng kuryente, may mga nagtatanong din naman po, may pagbababa ng bayad? Pasensya na. Kung ano lang, huwag kayong mag-alala. Pag yung walang dumadaloy na kuryente doon sa inyong mga metro, ibig sabihin, hindi rin naman yan gumagana. Ikot, Oo. oo. So kung ano lang yung nagamit po ninyo doon na nagre-rehistro doon sa metro, yun lang yung babayaran po ninyo. Kasi may mga akala pag may power interruption, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot ng metro. Hindi po. So kung ibig ano lang ang nagamit. So ibig sabihin, kunwari doon sa buwan na gumagamit kang kuryente, 4 na araw kang walang kuryente, o di 4 na araw din na hindi gumana, hindi gumana. So bawas. Bawas sa'yo, hindi dahil magbabawas sila. Tama. Pero actually, meron po tayong mga, for the past couple of months, bumaba rin naman po yung ating singil ng kuryente, yung presyo ng kuryente dahil sa pagbaba ng generation systems charge. Hindi dahil sa bagyo. Pero typically, ma'am ba, ilang oras po bago po nare-restore yung power, kagaya na lang po ng mga nangyayari dito? Example na lang natin, ito matindi. Yung isang triple circuit na ang hawak na poste ang natumba doon sa may DMCI, sa may Pakdal. 10 to 12 hours yun. Ganon katindi. Kasi, yes. Kasi, syempre, kung yung poste na natumba, kailangan tanggalin nila yung mga nakakabit na protective devices, fuses, lahat. And then papalitin nila yung tatanggalin nila yung nasira, di ba? And then ipapalitan nila. And then at the same time, ilalagay din ulit nila the same na mga tinanggal. Yung mga pwede pa hindi sira. And then sa kanila ipapatayo. Hindi lang nag-i-stop doon. Kailangan din po na ipapatrol din nila yung areas na coverage area na sinusuplayan nung poste na tinayo. So kung yung triple circuit na yun, 3 circuits, ibig sabihin 3 feeders yun. So imagine mo yung kailangan nilang pole to pole na i-line patrol para tingnan nila kung meron pang nakasampa na mga puno. Kasi pwedeng mangyari sa isang barangay yun, di ba, nangyari yung natumba. Baka meron pa, lalo na yung na ngayon na may bagyo, no? Baka meron pa doon sa ibang barangay, ibang na area noon. So, kailangan nilang i-line patrol yun. That's how time-consuming ang pag-restore ng kuryente pag bagyo. Now I know kung bakit po, kunwari kahit dito sa barangay lang nangyari ito, nadadamay yung iba. Lahat. Yes. Okay. Karamihan dito sa feeder natin. Feeder? Madalas dito sa feeder natin. Huwag na kayong mag-alala. At meron na po tayong bagong dating na 50 MVA na power transformer para sa Lamot Substation na para sa feeders 11, 12, and 14. Di ba? At saka isa pa, habang ginagawa yan ng mga frontliners natin, very active naman po ang Facebook page ng Beneco regarding sa pag-update ng mga nawawalan ng kuryente, yung pag-restore nila, mga ganon. So, very active sila dun sa part din na yon. Ma'am, so since nakikita na nga po, syempre meron tayong natutunan dito sa nangyaring bagyo. Yes. Ano po yung future plans po natin just in case na sana wag naman ulit na meron na naman ganito? Future plans, tuloy-tuloy yan. Actually, yun yung akala ng iba na the Beneco management and the engineers are just sitting on their asses, di ba? Hindi. Kasi meron po tayong short-term and long-term na memory. Ay, mali. Iba yun. Mali pala yun. Akala ko si Tori. May plans. Development plans para sa ating technical department na sila yung tumitingin, nagpaplano kung ano yung mga kailangan gawin or improvements para sa ating distribution system. Isa na yun, yung pag-upgrade, pag-uprate ng ating mga power transformers, yung pagpalit from bare wires to coated wires or 3 wires para pag may sumasage, hindi ka agad halimbawa, yung bare wires, pag sumage, kaagad may power interruption o kaya nag-flicker na. Pag yung napalitan na ng mga coated wires,
yun ay at least improvement. Yun, lalo na dun sa mga areas na maraming trees or vegetation ang tawag nila doon. So yun yung unti-unti. Kaso nga lang, it takes a lot of money para po gawing lahat yan. At hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi alam naman po natin, doon po sa binabayaran po natin na bill, ang allowed lang si Beneco ay about 10% lamang. I see. Ganun lang. Halimbawa, 1,500. Magkano lang? Siguro mga more than 100 lang yung maiiwan kay Beneco para sa kanyang operations. Ang tawag natin doon ay distribution metering, and yun yung kanilang distribution, supply, and metering charges. Hindi buong binabayad po ninyo ay maiiwan kay Beneco. Ang konti-konti lamang. Kaya naman pala. Pero at least, di ba, meron tayong long-term and short-term memory loss. Development plan. Kaya dapat mag-attend kayo sa mga annual general membership assembly natin. Kasi doon sa AGMA natin, pre-present lahat yan at inaaprobahan. Na-approve yun. Okay. At least meron tayong mga ganun. Ma'am, sige, mapunta nga ako dyan minsan. Yung mga pumunta doon para malaman nyo. Diba? Bigay ko sa'yo yung buong libro. Ayan. May balita ka na. Bigyan kita ng buong libro. Diba? Ma'am, ano po ang mensahe natin ngayon sa mga consumer po natin dito sa Ciudad ng Baguio? Ayun. At sa lahat ng ibang lugar. Maraming salamat doon po sa ating mga member consumer owners na parati pong sumusuporta kay Beneco. At yung nag-iintindi doon sa mga pangyayari ng panahon ng delubyo na ito. Delubyo talaga. Yun po yung patuloy pa rin, hindi pa rin nawawala yung ating habagat. Sana po wala nang darating na ganito rin. At 7.3 million na po ang damages natin. Kay Emong lang at habagat yon. Dito po? Oo. Si Krising, 1.7 million lang. Ito, 7. Baka running pa yan, parating yung mga reports natin. Ang laki. So, yun po ay... yun yung ating hinaharap po ngayon, lalo na yung ating mga lineman. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Para po doon sa may mga suggestions, very welcome po yung inyong mga suggestions. And kung may gusto po kayong i-discuss sa amin, very open po ang ating opisina. Punta lamang po kayo sa South Drive para po na i-discuss po natin. Baka meron din po kayong mga hindi pa alam at nagagawa na rin ni Beneco. Yes. Tama. Tsaka sa Facebook po natin ulit. Yes po. Imbitahan po natin sila. Yes, pag yung mga ganito po, may mga updates po tayo regarding yung mga marami rin nagtatanong, open ba ang inyong mga collection centers para makabayad kami? Paano ba pag due date ko pero nataon doon sa na landslide kami? Yun yung mga questions na tinatanong nila. Pag may mga ganun, naiintindihan naman po ni Beneco. Meron pong at that time na yung kasagsagan ni Emong, meron tayong announcement na naka-close din po, hindi pinapasok yung ating mga collection centers, tellers sa collection centers, nag-close yung mga ating mga meter readers, hindi muna pinapasok. At okay lang po, wala po kayong walang surcharges doon sa time na yon. Pero yung the time na or the day na nag-open na po tayo sa collection centers, dapat po doon na kayong magbayad. At meron din po tayong mga GCash para maski hindi kayo magpunta doon, may GCash, online payment, online sa bangko. Meron din po doon sa Beneco mo ito app natin sa Dragon Pay. Pero may konting babayaran lang tayo na convenience fee. Meron ako doon yun din yung ginagamit ko, diba? Online payment. Kasi layo natin sa town. Oo. Tsaka kapag ganito nga tag-ulan, yun na lang din. For your safety. Bakit diba? ka pa magpapabasa? Ayoko mabasa. Really. Pero I really hope na marami sa ating mga ka-MB ngayon na nanonood na naintindihan na. Pero normal lang naman talagang magreklamo kapag walang kuryente. Para we feel you. Yes. Mag-post ng kung ano-ano. Pero intindihin din natin at palawakin pa natin yung ating pag-iintindi na hindi 2 minutes lang ang pag-aayos po. At saka baka may nag-iisip, baka naman sabi nila, siguro naman baka Beneco lang yung mga empleyado lang may kuryente. Hindi po. Wala rin po. Ba't hindi po sila? Nakaka-experience nila blackout. Oo. May generator lang
lang siguro, pero oo. Diba? Oo. Muli maraming salamat po, Ma'am Laarni, sa palagi ang pagpunta dito sa aming pag-imbita. At syempre sa mga sa mga lineman po natin. Frontliners during Sakunas. Na tumulong para ma-restore ang mga kuryente sa ating mga tahanan, especially sa iyo po. Ano ba? Hahanapin ko talaga yan. Ipangalan mo na. Ayoko, Sino? ma'am. Letter? Ma'am, huwag kang ganyan. Pag-uusapan Iyak natin yun ako. naman. I have Oo. something on you. I know! Ang Arte! Anyway, once again, mga kaibigan,